Nagmamahalan ang magkasintahan na Lando at Grace. Si Lando ay isa lamang karpintero, habang si Grace naman ay nag-aaral sa high school. Mataas ang pangarap sa buhay. Mahal na mahal ni Lando si Grace. Mahal, pag nakatapos na ako ng high school, ay magtutungo ako sa Maynila. Doon maraming oportunidad na naghihintay, kesa dito sa atin sa probinsya. Tanging pagbebenta ng kakanin, pagtatanim ng palay, at karpintero ang trabaho. Saad ni Grace. Grabe ka naman. Hindi naman madaling trabaho ang pagkakarpintero. Napakahirap. Kaya nga lang, napakababa ng sahod. Kaya nga napatigil ako sa pag-aaral. Dahil hindi na magawang tustusan ng magulang ko ang pag-aaral naming magkakapatid. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo, Lando. Sumama ka na lang sa akin sa Maynila. Sabi ng mga kamag-anak namin, marami daw nagtataas ang mga building at malaki pa ang sahod. Hindi ko kayang malayo sa pamilya ko, Grace. Saka dito na kami lumaki at nagtrabaho. May kapiraso din kaming lupa na pagmamayari dito. Diyos ko naman, Lando. Para din naman sa kanila yun kaya kalalayo. Paano tayo? Magkaiba tayo ng gusto. Sinasabi ko na sa iyo, Lando. Kaya kitang iwan para sa mga pangarap ko. Matagal-tagal pa naman yan. Sa 1 taon ka pa makakapagtapos ng high school, pinaplano mo na agad. Tara na nga lang sa bayan, ililibre kita ng fishbowl at pancake na paborito mo. Mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang araw ng pagtatapos ni Grace sa high school. Hindi alam ni Lando na pagkatapos ng graduation ni Grace ay magtutungo na rin agad dito sa Maynila. Mahal, congrats! Tapos ka na ng high school. Ang galing-galing mo. Salamat, mahal. Kaya lang may sasabihin ako sa iyo. Ngayon din kasi yung araw ng alis ko. Naiiyak na nagsalita si Grace. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin, mahal? Ang daya mo naman. Dito ka na lang, oh. Pakiusap naman. May trabaho naman ako. Regular naman yung nagpapagawa sa akin ngayon. Yun na nga, Lando. Mahal kita. Kaya lang hindi tayo mapapakain ng pagkakarpintero mo lamang. Ikaw, masaya ka na ba sa pagkain sa 3 beses sa isang araw? Makaulam ng isda, okay ka na? Iba ko, Lando. Marami akong gustong gawin sa buhay ko. Gusto kong makaranas na maging mayaman. Ngayon, napagtanto ko na hindi ko yun mararanasan sa piling mo. Hanggang nandito pa ako sa probinsyang to. Lando, ayoko na. Maghiwalay na tayo. Mahal, huwag naman ganito, oh. Kakayod ako ng triple. Huwag ka na lang umalis. Mahal na mahal kita, Grace. Dito ka na lang, hindi ko kayang wala ka. Iyak ng iyak habang nangungusap si Lando. Lando, magising ka nga. Di tayo pwede. At di tayo pareho ng gusto. Ako, gusto kong yumaman. Malaking bahay at maraming pera. At hindi ikaw makakapagbigay sa akin nun. Isa ka lang karpintero. Wala nang nagawa si Lando kung hindi ang maglupasay habang umiiyak at pagmasdan si Grace na sumakay paalis ng papuntang Maynila. Lumipas pa ang mga araw, nabalitaan na lang ni Lando na mayroon ng bagong kasintahan si Grace sa Maynila. Nabalitaan niya ito mula sa mga magulang ni Grace. Dahil dito, sa mga panliliit at panghusga sa kanya, pati sa kanyang pamilya, ay nagsikap siyang makapag-aral muli. Halos gawin niyang araw ang mga gabi. Bumalik siya sa pag-aaral at naging maayos naman. Hanggang sa dumating ang kaibigan ng kanyang ama na isang engineer. Napansin niya agad ang galing ni Lando sa pagpapanday at pag-aayos. Iho, ikaw palang anak ni paring Romy. Kaliit-liit mo pa dati nung huling punta ko dito, ha? Opo, Tito Alfred. Matagal niyo na nga pong nakauwi dito sa probinsya. Oo, napakarami kong tinatapos sa mga proyekto. Alam mo na, engineer eh. Kada tapos na isang project, may kasunod agad. Napakahusay niyo po pala kung ganon. Hindi kayo nababakante sa inyong trabaho. Hindi naman. Ikaw talagang bata ka. Napansin kong napakahusay mo sa pagpili ng mga materyales na gagamitin at napakagaling mong magsukat ng mga kahoy na kailangan.
Opo. Bata pa lang po kasi ako, tinuruan ako ni tatay. Gusto ko din pong maging engineer. Kaya lang, ito nga lang pong high school ko. Ipinipilit ng igapang ni nanay at tatay. Baka di na rin po ako makapagkolehiyo. Nalulungkot na tugon ni Lando. Sus, ano ka ba? Tutulungan kita. Yang tatay mo, para kong kapatid yan. Kaya lang, di yan mahilig humingi ng tulong. Sanay kasi yan maging independent. Hayaan mo, mag-uusap kami ng tatay mo. Naku, maraming salamat po, Tito Alfred. Kitang-kitang tuwa sa mga mata ni Lando. Paring Romel, ba't di ka nagsasabi? Kailangan mo pala ng tulong. Nagkwento sa akin si Lando. Gusto niyang makatapos ng pag-aaral hanggang kolehiyo. Alam mo namang handa kitang tulungan, pare. Para na kitang kapatid. Ikaw na nga lang natitirang pamilya ko dito sa probinsya eh. Ayoko na sanang makastorbo sa iyo, pre. Alam ko namang marami kang ginagawa sa Maynila. Bago dadagdag pa ba ako sa poproblemahin mo? Ano ka ba? Parang anak ko na yung si Lando eh. Kaya ako na magpapaaral sa kanya. Napakahusay ng anak mo. Nakita ko lahat ng galaw at kilos niya. Manang-mana sa'yo. Alam mo, engineer ka na rin sana eh. Kaya lang, nung nagbuntis yung misis mo, hindi ka na umalis dito sa probinsya. Eto ka na naman. Kinukonsensya mo na naman ako. Tapos na yun. Eto na nga. 3 ng anak namin. Oh, kita mo na nga yan. Hayaan mong tulungan kitang tumupad ng pangarap ng anak mo. Ako nang bahala sa lahat ng gastos ni Lando sa pag-aaral. O sige pre, kung yun yung gusto mo. Maraming salamat. Ngayon pa lang, nagsasabi na ako. Masipag naman kasi talaga yung si Lando. Kulang lang talaga kami sa pera kaya hindi ko kayang matustusan. Nangingilid ang mga luha ni Romel. Hay nako, mag-iiyakan pa ba tayo? Sige na pre, ako nang bahala. Bukas na rin kasi ang alis ko pre. May bagong proyekto na naman eh. Saad ni Alfred. Sige pre, maraming salamat. Nako, napakalaking tulong. O matulog na tayo, maaga pa tayo bukas. Makapanghuli ng dalagang bukid. Katerna mainit na kape sa almusal. Saad ni Romel. Magandang umaga po, Tito Alfred. Gising na daw po, sabi ni tatay. Nakahanda na po yung almusal. O sige iho, tara na. Napakasarap talagang kumain at mag-almusal ng sabay-sabay. Sa Maynila, madalas mag-isa lang ako at wala ng oras kong kumain. Wika ni Alfred. Naku pre, ganun talaga sa Maynila. Hindi madali ang lahat. Saad naman ni Romel. O Lando, ituloy mo lang yung pag-aaral mo hanggang kolehiyo at ako nang magsusuporta sa iyo. Masayang sabi ni Alfred. Totoo po. Wala, opo, gagalingan ko po. Malapit na rin po yung graduation namin ng high school. At sa susunod na 5 taon, isa na akong engineer. Masayang sabi ni Lando. Lumipas nga ang mga araw, lalo pang pinag-igihan ni Lando ang pag-aaral. Sa kabilang banda, ay nalaman din niyang umuwi si Grace upang magbakasyon lamang. Nagkita sila sa daan. Ibang-iba na si Grace. Puno na ng kolorete ang mukha at napakaingsi ng suot. Lando, ikaw ba yan? Wika ni Grace. Ako nga. Umuwi ka pala ngayon, Grace. Oo, pero 1 linggo lang ako. Kasama ko yung boyfriend ko eh. Di siya sanay dito sa buhay probinsya. Anak mayaman kasi. Tsaka marami pang naiwan ng mga trabaho sa Maynila. Sige Grace, mauna na ako. May pasok pa kasi ako eh. Teka Lando, ipapakilala mo na kita sa boyfriend ko. Ito naman parang walang pinagsamahan eh. Saad ni Grace. Ha? Pasensya ka na, nagmamadali kasi talaga ako eh, malilate na ako. Wika ni Lando. Napakasakit naman magsalita ni Grace. Parang pinapamukha pa niya sa akin na yung boyfriend niyang anak mayaman. Bakit? Dahil isa lamang akong hamak na karpintero? Maghintay ka lang Grace. Pupurihin mo din ako pagdating ng panahon. Saad niya sa kanyang sarili at nagpatuloy na sa paglalakad. At dumating na nga ang araw ng kanyang pagtatapos ng kolehiyo sa kursong engineering. Masayang masaya siya at ang buong pamilya ni Lando, lalo na
ang kanyang Tito Alfred. Tito, maraming salamat po sa paniniwala. Dahil po sa inyo, nakatapos po ako ng kolehiyo. Ano ka ba? Wala yan. Pinagsumikapan mo pa rin ang lahat, kaya nakapagtapos ka. Nakangiting tugon ni Alfred kay Lando. Huwag po kayong mag-alala, at kapalit nito'y magandang buhay para sa pamilya ko. Buong lakas at tapang na saad ni Lando. Hindi nga nagtagal, at marami ang kumuha kay Lando para magpagawa ng bahay. Ilan na ding malalaking proyekto ang nagawa nito sa Maynila. Pinag-igihan at ginalingan talaga ni Lando bawat proyekto na hahawakan niya upang bumalik ang mga ito at maikwento pa sa iba ang husay niya sa pagiging inhinyero. Hindi lumaon, ay nakapagpatayo na rin siya ng malamansyong bahay sa kanilang probinsya. Napagtapos na rin niya ng pag-aaral ang dalawa pa niyang kapatid at may kani-kanya namang negosyo ang mga magulang niya. Sa pagkakataong yun, puno ng saya ang puso ni Lando. Dating pangarap lamang niya, ngayoy abot kamay na. Umuwi si Lando sa probinsya upang magbakasyon muna dahil katatapos lang ng isang malaking proyekto nila. Nay! Tay! Nandito na po ako. Masayang bati ni Lando sa kanyang mga magulang. O anak, andyan ka na pala. Pumasok ka at maghahanda ako ng maraming pagkain para sa iyo. Saad ni Romel. Ano ka ba, tay? Para namang may pistahan dito sa bahay. Hayaan mo na, anak. Pasasalamat namin ito ng nanay mo at mga kapatid mo. Dahil sa tiyaga mo. Tingnan mo, hindi lang bahay ang nabili at naipatayo mo. Pati ang mga malalaking lupa sa probinsya ay nabili mo na rin. Masayang sabi ng tatay niya. Tay, para sa inyo lahat yan. Kaya ako nagsusumikap para makuha lahat ng wala tayo dati. Saad ni Lando. Kasunod nito, nabalitaan din niyang nabuntis na pala si Grace ng nobyo nito. Napag-alaman din niyang matagal nang nagsasama ang dalawa, ngunit hindi pa mapakasalan ng nakabuntis dito. Isang umaga, habang naglalakad-lakad si Lando sa labas, ay nakasalubong niya si Grace. O Grace, kumusta ka na? Ang laki na ng tiyan mo sabi ni Lando. Lando, ikaw na ba yan? Ang laki na ng ipinagbago mo Sa iyo pala yung mansyong bahay dyan sa gilid. Saad ni Grace. Oo, sa akin yun. Bumalik ako, Grace, sa pag-aaral. At yun, naging engineer naman ako. Buti ka pa, Lando. Maraming nabago sa buhay mo. Ako, pagdating ko sa Maynila, akala ko napakadali lang. Maraming trabaho naghihintay. Naging katulong ako doon. Hanggang sa naging boyfriend ko yung anak ng amo ko. Nung nalaman na ako ang girlfriend, ayun, tinanggalan ng mana. Akala ko jackpot na ako, hindi pala. Malungkot na sabi ni Grace. Alam mo ba, Grace, naging inspirasyon ko lahat ng mga salitang sinabi at sakit na ipinaramdam mo sa akin. Sobrang dinamdam ko lahat ng yun. Pero sa una lang, pinilit kong magpakatatag at lumaban sa hirap ng buhay. Hindi ako umasa sa tadhana at kumapit sa ibang tao gaya ng ginawa mo para lang yumaman. Gusto ko sanang humingi ng patawad sa lahat ng sakit at pahirap na binigay ko sa iyo noon. Nakarma din ako. Siguro kaya eto, mag-isa din ako magtataguyod sa anak ko. Iniwan ako ng kinakasama ko at ipinakasal na rin siya sa kasing yaman din nila. Pinili mo ang landas na tinahak mo, Grace. Kaya dapat panindigan mo. Matagal na kitang napatawad dahil kung dala ko pa rin ang sakit na yon, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon, Grace. Lubos akong humahanga sa iyo, Lando. Napakabuti at husay mo. Nagkamali ako nung iniwan at minaliit kita. Patawad muli, Lando. Naiiyak na sabi ni Grace. Tapos na yun, Grace. Nakalipas na. Kaya sana, magsilbing aral sa iyo ang nangyari. Palakihin mo ng maayos ang anak mo. Sige, mauna na ako. Marami pa akong asikasuhin. Mabilis na nilisan ni Lando ang lugar. Sa pagkakataong iyon, masaya na si Lando at tapos na talaga ang kahapon. Bumalik sa Maynila si Lando
at ipinakilala siya ng Tito Alfred niya sa bagong katrabaho nito at kapwa-engineer din. Lando, nakabalik ka na pala. Gusto kong ipakilala sa iyo yung bagong mong partner, si Alisa Marquez, ang ating isa pang engineer. Nice to meet you, Alisa. Ang ganda mo pala sa personal kaysa sa picture na sinend sa akin ni Tito Alfred. Nakangiting wika ni Lando. Aba, ang galing mo mambola, Lando, ha? Wika ni Alisa. Masayang nagkatrabaho ang dalawa at hindi nagtagal ay naging magkasintahan sila at nakabuo ng isang pamilya.